Ating tunghayan ang kwentong pag-ibig ni Eira at Jeffrey. Isang tanyag na designer at modelo si Eira Avila. Hindi lang sa bansa, kundi maging sa buong mundo. Masasabi niyang perfect ang buhay niya, lalo na nang alukin siya ng kasal ng kanyang kasintahang si Jeffrey Arevalo, na tinaguri ang pinakabatang bilyonaryo sa bansa. Ngunit, ang masaya at perpektong buhay ni Eira na madalas kainggitan ng lahat ay nagbago nang nahuli niyang pinagtaksilan siya ng kasintahan. Masayang lumabas sa paliparan si Eira. Excited siyang umuwi dahil balak niyang isorpresa ang kanyang nobyo. Kaarawan nito ngayon at hindi nagpasabi na uuwi siya. Pumara siya ng taxi at nagpahatid sa condominium kung saan nakatira si Jeffrey. Napakaswerte niya kay Jeffrey dahil kahit mahigit 1 taon na simula nang mag-propose ito sa kanya ay hindi siya nito pinipressure sa kanilang kasal. Ito pa ang nagsabi na hayaan muna siya nitong gawin ang anumang gusto niya bago sila magpakasal at bumuo ng sariling pamilya. Kaya naman gusto niyang bumawi dito. Mahigit 1 buwan din siyang namalagi sa Paris para sa kanyang fashion show. Nang narating na Eira ang condominium na pag-aari din ng pamilya ng kanyang kasintahan, agad siyang nagtungo sa pinakataas na palapag kung saan naroon ang unit nito. Pagdating na Eira sa harapan ng pinto ng unit ng binata, nasapo niya ang kanyang dibdib nang maramdaman ang biglang pagbilis ng tibok ng puso niya. Bagay na bago lang sa kanyang pakiramdam. Pinilit niyang baliwalain ang nararamdaman at tuluyang binuksan ang pinto gamit ang susi na ang kasintahan mismo ang nagbigay sa kanya. Ang estrangherong pakiramdam na nararamdaman ni Eira kanina ay mas lalo pang tumindi, kasabay ng paglobo ng kanyang ulo nang makita ang mga gamit pambabae na nakakalat sa sahig. Alam niyang hindi sa kanya ang mga iyon. Sinikap ni Eira na marating ang pinto ng silid kahit halos hindi niya magawang ihakbang ang kanyang mga paa. Hindi niya alam kung paano niya binuksan ang pinto. Ang dami ng tumatakbo sa kanyang isip ng mga oras na yon. Hanggang tuluyang tumambad sa kanyang harapan ang kasintahang si Jeffrey na natutulog sa kama katabi ang isang babae. Magkayakap ang mga ito habang wala pang itaas na damit at natatakpan naman ng kumot ang ibabang bahagi ng katawan. Biglang tumaas ang dugo ni Eira sa ulo at galit na lumapit sa mga ito. Malakas niyang hinaklit ang kumot na nasa katawan ng 2 nilalang. Mga walang hiya kayo! Anong ibig sabihin nito? Galit na tanong ni Eira. Anong, babe? Bakas ang pagkakataranta sa mukhang bulalas ni Jeffrey. Nagkukumahog itong bumangon at pinulot ang sariling saplot at isinuot habang ang babaeng katabi nito ay nakangiti ng nakakaloko at nakuha pang suklahin ang buhok. Pakiramdam ni Eira ay sinaksak ang kanyang dibdib nang makilala ang babae. Walang iba kundi si Cheska, isa ding modelo na naging malapit sa kanya. Ngunit wala ng ibang masasakit pa nang makitang tanging underwear lang ang natitirang saplot sa katawan ng mga ito. Patunay na may nangyari sa mga ito nang nagdaang gabi. Babe, nauutal na sambit ni Jeffrey at tangkang yayakapin si Eira pero mabilis umiwas ang dalaga habang umiiling. Kailan pa? Kailan pa, Jeff? Kailan mo pa ako niloloko? Tanong ni Eira kasabay ng paglandas ng masaganang luha sa magkabila niyang pisngi. Babe, mali ang iniisip mo. Magpapaliwanag ako. Natatarantang sagot ni Jeffrey. Alin ang mali? Kitang-kita ko nang magkatabi kayo sa kama at parehong walang saplot. Anong gusto mong isipin ko? Nawala lang to? Umiiyak namang tanong ni Eira. Hindi sumagot si Jeffrey. Nalilitong napahilamos na lang ito sa sariling muka nang walang maapuhap na sasabihin sa kasintahan. Well, hindi ka naman nagkamali sa mga nakita mo, dear. May nangyari sa amin ng nobyo mo at maraming beses na itong naulit. I'm sorry. Akala ko matagal mo nang alam ang tungkol sa amin. Nanguuyam na singit ni Cheska na ngayon ay nakabihis na.
Jessica, paano mo nagawa sa akin to? Bakas ang sama ng loob na tanong ni Eira. Oops, sorry. Hindi mo kasi natatanong. Lahat ng meron ka, gusto ko. Magpasalamat ka na lang dahil ang asawa mo ang pinakagusto ko sa lahat ng meron ka. Kaya siya ang una kong kinuha sa'yo. Nakataas ang kilay na sagot ni Jessica. Nagpupuyo sa galit na napasinghap si Eira. Hindi mo ba ako tatanungin kung gaano na kami katagal? Jessica! Nagbabantang tawag ni Jeffrey sa pangalan ng babae. Well, matagal na. Simula nung nawalan ka na ng oras sa kanya, sa akin na siya pumunta. Ani Jessica habang nakangisi kay Eira. Muling natahimik si Eira. Akala niya ay ayos lang ang lahat kay Jeffrey. Pero bakit may ganito? Bakit niloko siya nito? Babe, huwag kang maniwala sa kanya. Please, hindi totoo ang mga sinasabi niya. Sa akin ka lang maniwala. Hindi ko alam kung paano siya nakapasok dito. Maniwala ka. Wala akong alam. Nakainom ako kagabi. Kasama sila Lester. Pero hindi ako lasing. Alam ko kung ano ang ginagawa ko. Paliwanag ni Jeffrey. Pero isang malakas na sampal ang naging sagot ni Eira. Jeffrey, hindi ba? Ito ang matagal na nating hinihintay. Ang malaman ni Eira ang lahat para magsama na tayo. Tumahimik ka. Baliw ka na, Jessica. Hindi ko alam ang mga sinasabi mo. Wala tayong relasyon at kahit kailan, hindi ako nagka-interest sa'yo. Umuusok sa galit na sagot ni Jeffrey. Ikaw, Eira? Mas paniniwalaan mo pa ba ang fiancé mo kaysa sa nakita mo? Lalaki yan at may pangangailangan na hindi mo kayang ibigay sa kanya. Magtataka ka pa ba kung nagawa niyang iputan ka sa ulo? Patuloy pang panalaso ni Jessica sa isip ni Eira. Walang hiya ka. Napakawalang hiya mo. Pinagtatiwalaan kita. Tinuring kitang parang kapatid. Pero inaaso pa ang nobyo ko. Nang hindi na nakapagpigil, ay galit na sigaw ni Eira bago sinugod sa Jessica. Malakas niya itong sinampal. Hindi ko inaas ang fiancé mo. Siya ang kusang lumapit sa akin dahil wala kang kwenta at sarili mo lang ang iniisip mo. Galit namang tugon ni Jessica at sinampal din si Eira. Ikaw ang walang kwenta. Wala kang utang na loob. Sagot ni Eira bago sinugod sa Jessica. Malakas niya itong itinulak sa pader. Nang hindi pa siya nakontento, lumapit siya kay Jessica at marahas na hiniklas ang buhok nito. Napaiyak sa sakit si Jessica pero hindi ito nagpatalo. Gumanti ito ng sabunot kay Eira at nagsabunutan sila hanggang sa gumulong silang pareho sa sahig. Jessica, Eira, tama na yan. Awat ni Jeffrey na hindi alam kung ano ang gagawin. Nang parehong napagod sina Eira at Jessica, sakalang sila huminto sa pagsasabunutan. Niyakap ng mahigpit na Jeffrey si Eira para protektahan. Doon kusang bumagsak ang mga luha ni Eira. I'm sorry. Maniwala ka. Hindi ko talaga alam ang mga nangyari. Umiiyak na rin sabi ni Jeffrey. Tama na, Jeff. Huwag mo nang bilugin ang ulo ng babaeng yan. Aminin natin sa kanya na matagal na natin siyang niloloko. Mataray na saad ni Jessica. Huwag kang maniwala sa kanya. Hindi ko alam ang mga sinasabi niya. Pakiusap na Jeff at saka kinuha ang baba ni Eira at inangat para magtama ang kanilang mga mata. Galit na binaklas ni Eira ang mga kamay ni Jeff at umiling na lumayo sa lalaki. Hindi ko alam kung paniniwalaan pa kita. Kitang-kita ko kayo, Jeff. Panaghoy ni Eira at mabilis nang tumalikod. Malaki ang mga hakbang na lumabas siya sa unit nito. Hahabulin pa sana ni Jeff si Eira pero pinigilan siya ni Jessica. Eira! Tawag ni Jeff sa dalaga. Saan ka pupunta? Susundan mo siya? Mataray na tanong ni Jessica. Wala kang pakialam. At pwede ba? Tumigil ka na sa kapraningan mo. Alam mo na kahit kailan, hindi kita nagustuhan. At hindi kita magugustuhan kahit kailan. Hindi na mahalaga sa akin kung magustuhan mo ako o hindi. Sapat na sa akin ang mga nangyari kagabi. At ngayon,
Nakakasiguro na ako na magiging akin ka, Jeffrey. Baliw ka na nga talaga. Ipagdasal mo na walang masamang mangyari kay Era. Dahil kung hindi, baka kung ano pa ang magawa ko sa'yo. Galit na banta ni Jeffrey at mabilis na tumakbo palabas. Era! Tawag ni Jeffrey nang makitang papasok sa elevator ang kasintahan. Lalo namang binilisan ni Era ang kanyang kilos at tuluyang isinara ang pinto. Hinihingal na paulit-ulit pinindot ni Jeffrey ang button ng elevator, pero kahit na anong gawin niya ay hindi na ito muling bumukas. Nang mapatingin siya sa kanyang private elevator, nagmamadali siyang pumasok doon at pinindot ang ground floor. Nang narating ni Jeffrey ang ground floor, nagmamadali siyang lumabas. Wala siyang pakialam sa itsura niya, kahit pa nga ilan sa mga empleyado nila ang tumitingin sa kanya. Era, please, mag-usap tayo. Pakiusap ni Jeffrey at kinuha ang isang braso ng dalaga. Galit na hinarap ni Ira ang lalaki at saka malakas na sinampal. Huwag mo akong hawakin. Nanditiri ako sa'yo. Era, please, mali ang mga nakita mo. Nagsusumamong sagot ni Jeffrey. Pabayaan mo na muna ako. Gusto kong mapag-isa. No, Era, hindi ka pwedeng umalis. Mag-usap tayo. Gusto kong mapag-isa, Jeffrey. Please. Sige. Hahayaan kita ngayon. Pero ngayon lang. Hindi sumagot si Era at humakbang na palayo sa lalaki. Pero muli itong lumingon nang may maalala. Happy birthday nga pala. Luhaan ang mga matang bati ni Era. Napailing na lang si Jeff nang maramdaman ang guilt sa kanyang puso. Alam niyang nag-effort pa ang dalaga para umuwi at sorpresahin siya. Pero nasaktan lang ito. Hanggang ngayon ay nalilito pa rin siya kung paano nangyari ang lahat. Sorry. Mabigat ang dibdib na tugon ni Jeffrey. Yun lang at tuluyan ang tumalikod si Era. Sa halip na bumalik sa kanyang unit, sa admin ng building nagtungo si Jeffrey. Gusto niyang malaman kung ano ang mga nangyari kagabi. Pasensya na po, sir. Pero mukhang may nagsabotahe po ng mga CCTV, kaya hindi na nakunan ang mga oras na sinasabi niyo. Paliwanag ng lalaking nagbabantay sa monitor. Galit na hinilamos ni Jeffrey ang kanyang kamay sa muka, diretso sa kanyang ulo, bago hinirap ang lalaki. Paano nangyari yun? Galit na tanong ni Jeffrey. Mahigpit ang kanilang security at tadtad ng CCTV camera ang paligid ng condominium. Pero paano nasabotahe sila ng ganun? Hindi ko rin po alam, sir. Pasensya na po. Huwag mo kayong mag-alala. Magsasagawa po kami ng investigasyon ukol sa nangyari. Takot na paliwanag ng lalaki. Wala nang nagawa pa sa Jeffrey at nagpa siya nang umalis. Kung ganun, pwedeng sinadya ni Chaska ang lahat. Nang maalala ang babae, nagmamadaling tinungo ni Jeffrey ang kanyang unit para kausapin si Chaska at doon ay naabutan niya itong palabas na sa kanyang silid. Anong ginawa mo? Mariing tanong ni Jeffrey at mahigpit na hinawakan ang isang braso ng babae dahilan para mapag-igik ito sa sakit. Jeff, nasasaktan ako. Talagang masasaktan ka sa akin. Bakit mo ginawa ang lahat ng to? Ano bang pinagsasabi mo? Pareho nating gustong mangyari ang lahat ng to. Sagot ni Chaska na lalong ikinagalit ni Jeffrey. Galit na sinunggaban ng binata sa Chaska at mariing sinakal sa leeg. Tumigil ka na sa kabaluan mo. Galit na sigaw ni Jeffrey. Kahit inuubo niya si Chaska, ay nakuha pa rin itong ngumiti ng mapag-asar. Wala pa sanang balak si Jeffrey bitawan ang babae kung hindi lang niya nakita ang nangingitim nitong mukha at ang paghahabol nito ng hininga. Tila nahimasmasan na agad lumayo sa babae si Jeffrey. Umalis ka na at huwag ka nang papakita pa sa akin kahit kailan. Utos na Jeffrey at saka padaskol na binitawan si Chaska kaya natumpa ito sa sahig. Bakas ang paghihirap sa mukhang tumayo si Chaska at nagmamadaling lumabas. Nang nasa labas na si Chaska,
Isang matalim na tingin ang binigay niya sa nakasarado ng unit bago umalis. Magbabayad ko sa lahat ng ginawa mo sa pamilya ko, Jeffrey Arevalo. Galit na galit nitong saan sa isip. Pero maya-maya lang ay sumilay ang matamis na ngiti sa mga labi na tila walang nangyari. Dumaan ang isang buwan. Hindi tumigil si Jeffrey sa panunuyo sa kasintahan. Paulit-ulit siyang nagpapaliwanag dito. Maging ang pananabutahe sa CCTV ng gabing kasama niya sa higaan sa Chaska ay sinabi niya rin kay Eira at pinatunayan niya dito na walang katotohanan ang mga kasinungalingang sabi ni Chaska. At siguro ay iyon ang dahilan ng unti-unting paglambot ng puso ni Eira sa kasintahan at ngayon ay nagsisimula na silang ayusin ang nasira nilang relasyon. Maraming salamat dahil pumayag kang lumabas tayo ngayon. Pasasalamat ni Jeffrey sa dalaga. Narito sila ngayon sa isang mamahaling restaurant kung saan nila piniling kumain at mag-usap. Paano ba naman kita tatanggihan? Noong nakaraan mo pa ako kinukulit lumabas. Nakairap na tugon ni Eira. Siyempre, kailangan mo yatang bumawi sa akin. Nakangiting tugon ni Jeffrey bago kumindat sa kasintahan. Excuse me? Kunwaring nagtataray na sagot ng dalaga. Joke lang. Sorry nga pala ulit. At salamat dahil naniniwala ka sa akin. Matagal na tayong magkarelasyon. Marami na tayong pinagdaanan. At kilala na natin ang bawat isa. At alam kong hindi mo ako magagawang lokohin. Kaya mula ngayon, hindi kita bibitawan. Madamdaming tugon ni Eira. Salamat. Siya nga pala. Total, engage na tayo. Kung papayag ka, gusto ko sanang asikasuhin ang pagpapakasal natin sa lalong madaling panahon. Teka, sigurado ka ba? Biglaan naman yata. Naisip ko lang na mas mapapalagay ang loob natin kung kasal na tayo. Gusto kong lumagay na tayo sa tahimik. Baka kung ano pang gawin ni Cheska para maghiwalay tayo. Hindi mo kailangan matakot sa bruhang yun. Unless may namamagitan talaga sa inyo. Nanunukat ang tingin na tugon ni Eira. Walang namamagitan sa amin. Hindi ko kayang pagtaksilan ka. At alam kong alam mo yan. Naniniwala naman ako sa'yo. Pero sunod-sunod pa ang fashion show ko next month. But don't worry. After ng lahat ng to, pwede na nating asukasuhin ang tungkol sa kasal natin. Talaga? Salamat babe. Nasisiyahang saad ni Jeffrey at niyakap ang kasintahan. Nagpatuloy sa pag-uusap ang dalawa hanggang iserve na ng mga crew ang kanilang order. Let's eat, ani Jeffrey pagkatapos asikasuhin ang pagkain ni Eira. Thank you, masayang tugon ng dalaga. Habang kumakain ay matamang pinagmasdan ni Eira si Jeffrey. Mahal na mahal niya ito at nararamdaman niyang ganoon din ito sa kanya. Sa 8 taon nilang relasyon, ni minsan ay hindi siya nito nagawang lokohin. Kahit maraming babae ang nagkakandara pa na mapansin nito. Bukod kasi sa nagmula ito sa isang mayaman at kilalang pamilya, nakilala din si Jeffrey sa galing nito sa pangangasiwa sa mga negosyong naiwan ng mga magulang nito. Kaya sa edad na 30 ay tinagurian itong pinakabatang bilyonaryo. Idagdag pa ang malinis na record nito pagdating sa pagkikipagrelasyon. Anong iniisip mo? Maya-maya ay untag ni Jeffrey kay Eira nang makita itong malalim ang iniisip habang nakatingin sa kanya. Wala, may naalala lang ako. Humugot ng hangin sa dibdib si Jeffrey bago kinuha ang isang kamay ng dalaga at dinala iyon sa kanyang mga labi. I'm sorry. Usal ni Jeffrey nang mahulaan kung ano ang tumatakbo sa isip ng kasintahan. Huwag mong isipin yun. Pinatawad na kita. Pero alam kong hindi ganun kadali para sa'yo ang kalimutan ng mga nangyari. Sana maniwala ka sa akin. Wala talaga akong alam sa mga nangyari ng gabing yun. Wika pa ni Jeffrey habang panikanakang hinahalikan ang kamay ni Eira. Huwag kang mag-alala. Naniniwala naman ako sa'yo. Thank you. Masayang sambit ni Jeffrey bago lumapit sa kasintahan at niyakap ito ng mahigpit.
Sandali ding naglapat ang kanilang mga labi. Hindi pa sa nahihinto ang dalawa sa kanilang paghahalikan. Pero may narinig silang komosyon mula sa labas ng silid na kanilang kinaroroonan. Jeffrey! Era! Mga walang hiya kayo! Galit na sigaw ni Cheska na tuluyan na nakapasok sa VIP room kung nasaan naroon ang dalawa. Walang pakialam na nagsisisigaw si Cheska kahit pinipigilan ito ng ilang crew sa resto. Cheska? Ano na naman ba to? Naiinis namang tanong ni Era at saka matapang na hinarap ang babae. Magtatanong ka pa? Akala ko ba iniwan mo na ang lalaking yan? Bakit magkasama kayo ngayon? Mataray na sagot ni Cheska. Cheska, baliw ka na nga talaga. Pwede ba umalis ka na? At huwag ka na mag-iskandalo dito. Talagang aalis ako dito. Pero dapat kasama ka. Cheska, ano ba? Nakakahiya ka. Ako pang nakakahiya? Ha? Ikaw ang dapat mahiya dahil nakipag-date ka sa ama ng anak ko. Sagot ni Cheska na parang bombang sumabog sa pandinig ni Era at Jeffrey. Anong sinasabi mo? Nauutal na tanong ni Era na siyang unang nakabawi. Nakangiting kinuha ni Cheska ang ultrasound result sa bag nito at iwinagayway sa harapan ng dalawa. Tama ang narinig mo. Buntis ako at si Jeffrey ang ama. Here, tignan mo. Mataray na sagot ni Cheska at pinagduldulan sa mukha ni Era ang papel. Hindi makapaniwalang tumingin si Era kay Jeffrey na nooy hindi rin malaman kung ano ang gagawin at sasabihin. Cheska, please, stop this nonsense. Alam nating dalawa na walang nangyari sa atin. Paano naging ako ang ama ng pinagbubuntis mo? Ikaw ang ama ng batang to, Jeffrey Arevalo. Magpakalalaki ka at harapin mo ang responsibilidad mo sa akin at sa magiging anak natin. Akala ko ba matino kang lalaki, mabuting tao at may prinsipyo at may pangalang iniingatan? Bakit mukhang hindi mo kayang harapin ang sitwasyong to? Jeff, anong ibig sabihin nito? Naguguluhang tanong ni Era. Babe, let's go. Baling ni Jeffrey sa kasintahan bago ipinulupot ang isang braso sa maliit nitong bewang. Oh, saan kayo pupunta? Hindi niyo patatapusin tong pagkain niyo? Sayang naman ang mga to. Nangaasar pang tanong ni Cheska. Tumahimik ka na, Cheska, kung ayaw mong. Galit na banta ni Jeffrey na hindi na hinintay pa ni Cheska na matapos. Kung ayaw kong ano, Jeffrey, malintikan sa'yo? Ha! Bakit? Kaya mo ba akong saktan sa harap ng fiancé mo? Buntis ako. Matapang na pangahamon ni Cheska. Let's go, babe. She's crazy. Baling ni Jeffrey kay Era at inalalayan ito palabas ng silid. Tahimik namang pinagmasdan ni Cheska ang dalawa habang unti-unting naglaho sa kanyang paningin. Maya-maya pa ay nasisiyahan siyang umupo sa couch na naroon at kinuha ang kanyang cellphone para tawagan ang taong nasa likod ng kanyang mga ginagawa. Papa, malapit nang makabangon ang negosyo natin. Huwag po kayong mag-alala. Ginagawa ko po ang lahat para maikasal ako sa kanya. Wika ni Cheska sa kabilang linya. Good. I am so proud of you, Iha. Sagot ng ama ni Cheska bago binaba ang tawag. Ayaw man ni Cheska gawin ang lahat ng ito, pero kailangan. Alang-alang sa negosyo nila na unti-unting bumabagsak dahil kay Jeffrey Arevalo. At sinisigurado na Cheska na makasal sa kanya ang lalaki para sa kanya mapunta ang lahat ng pinaghirapan ng pamilya nito. Ang hindi naman alam ng nakakarami, lalo na Jeffrey at pamilya nito, si Cheska ay anak sa labas ng isa sa katunggali niya sa larangan ng negosyo. Matagal nang nagpapapansin si Cheska kay Jeffrey. Kinaibigan pa niya si Era para mapalapit sa lalaki. Pero bigo siyang makuha ang atensyon nito. Pero ngayon, pagkatapos ng lahat ng ginawa niya, naaamoy na niya ang kanyang tagumpay na mapasa kamay ang kayamanan ni Jeffrey. Kitang-kita niya ang sakit at pait sa mga mata ni Era nang sabihin niyang buntis siya at sigurado si Cheska na ngayon pa lang
ay nakikipaghiwalay na ito sa binata. Samantala, sa mansyon ng mga Arevalo, nagtungo si Jeffrey at Eira. Agad silang sinalubong ng kasambahay at dinala sa pool area kung saan nagpapahangin ang abuela ni Jeffrey na siyang tumatayong magulang ng lalaki. Simula nang sabay na pumanaw ang kanyang mga magulang. La, Tawag na Jeffrey sa matandang babae na nakaupo sa isang silya habang minamasahe ng nurse. Apo, nandyan ka pala. Mabuti naman at naisipan mong dalawin ako. Masayang tugon ni Charito na agad bumaling sa apo. May importante po akong sasabihin sa'yo. La, siya nga pala. Kasama ko po si Eira. Sagot ni Jeffrey at iginiya ang dalaga palapit sa matanda. Pagkatapos silang magbigay galang dito, ay umupo siya sa upuang nasa tapat nito. Laila, maglabas ka ng merienda. Utos ng matanda sa isang kasambahay. Agad naman itong tumalima. Ano ang sadya mo, iho? Tungkol ba yan sa negosyo natin? Hindi po, La. Gusto ko pa sanang ipaalam sa inyo na magpapakasal na po kami ni Eira sa lalong madaling panahon. Hindi sumagot ang matanda at pinasadahan ng tingin ang kabuuan ni Eira. Hindi naman maiwasan ni Eira ang maasiwa sa paraan ng pagtingin ng ginang sa kanya. Naiilang namang nagbaba siya ng muka. Kahit matagal na silang mag-on ni Jeffrey, 2 beses pa lang niyang nakaharap ang ginang. Ngayon at noong formal siyang ipinakilala ng kasintahan dito. Kaya hindi niya alam kung gusto ba siya nito para sa apo niya. Madalas naman niya itong makasama sa mga event na pinupuntahan nilang magkasintahan. Pero wala silang oras para mag-usap ni Charito dahil madalas abala ito sa mga amiga nito. Bakit biglaan naman yata? May laman na ba yan? Tanong ni Charito at lalo pang sinuri ang kabuuan ni Eira. Wala po, La. Pero gusto po sana namin na lumagay na sa tahimik. Bakit hindi mo unahing pakasalan ang babaeng nabuntis mo? Maya-maya ay usal ng matanda na kinabigla ni Eira at Jeffrey. La, Hindi makapaniwalang sambit ni Jeffrey. matanda ka na, apo. Alam mo na kung ano ang gagawin. Pero sigurado, hindi mo alam na alam ko ang lahat ng ginagawa mo sa labas. Uwi ka ng matanda at lalo namang natigilan si Jeffrey at hindi malaman kung paanong itama ang maling sapantahan ng kanyang abuela. Noon pa man, alam mong ayokong magkaroon ng bastardo na apo. Kaya palagi kitang pinapaalahanan sa pagpili ng babaeng makakasama mo sa buhay. Hindi pa man sumagot si Jeffrey ay biglang sumulpot ang taong kinakainisan niya. Naawa na tumingin siya kay Eira na alam niyang siya ang pinakanasasaktan sa mga nangyayari ngayon. Hello, Grandma! Matamis ang ngiti sa mga labing bati ni Chaska sa ginang bago humalik sa pisngi ni Charito. Hello, Eira, Jeffrey. Sabi ko na nga ba, dito kayo pupunta. Sinabi niyo na ba kay Mrs. Arevalo ang tungkol sa pagbubuntis ko sa anak natin, Jeff? Ako kasi kahapon ko pa nasabi sa kanya. Hindi po ba, Mrs. Arevalo? Proud na wika ni Chaska. Kinuyom ng mahigpit na Eira ang kanyang kamao nang mapansing planado ni Chaska ang lahat. Yaman lang ding narito kayong lahat. Gusto kong linawin sa inyo na wala akong kinikilingan sa inyo. Eira, Chaska, ang magiging apo ko sa tuhod ang tanging inaalala ko. Labas ako sa personal na buhay ng apo ko. Kaya sana, magkasundo kayo at magparaya ang dapat magparaya. Seryosong pahayag ng matanda bago nagpaalalay si nurse tumayo. Nang tuluyan ang nakalayo ang ginang, mataray na humarap si Chaska sa dalawa. So, anong plano? Mataray na tanong ni Chaska bago dinampot ang isang baso ng juice. Ang kapal talaga ng mukha mo. Galit na bulalas ni Eira at kumuha din ng juice at isinaboy iyon sa mukha ni Chaska. How dare you! Galit na tumayo si Chaska at tangkang sasampalin na si Eira pero mabilis itong niyakap ni Jeffrey. Wag na wag mong sasaktan ng babaeng mahal ko sa harapan ko.
Cheska. Dumadagundong ang tinig na babala ni Jeffrey sa babae. Ha! Nakakainis! May araw din kayo sa akin. Galit na banta ni Cheska. Tama lang yan sa'yo. Ilusyonada. Babe, let's go. Ihatid na kita. Awat ni Jeffrey sa dalawa at iginiya si Eira paalis. Pagdating sa bahay ni Eira, maingat na inalalaya ni Jeffrey ang kasintahan pababa ng kotse. Ayos ka lang ba? Ang tahimik mo yata. Puna ni Jeffrey nang makitang malalim ang iniisip ng dalaga. Nalilito na ako. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Nahihirapang pag-amin ng dalaga. Malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Jeffrey bago sinapu ang magkabilang pisngi ng kasintahan. Huwag mong intindihin si Cheska. Please, huwag mo akong bibitawan. Paano ang magiging anak niyo? Buntis si Cheska at ikaw ang ama. Shh! Alam ko. Pero pwede bang huwag natin silang isipin ngayon? Hanggang kailan mo tatakasan ang lahat ng to? Gagawa ko ng paraan. Please, pagkatiwalaan mo ako ulit. Bakas ang paghihirap sa mga matang tumingin ng diretso sa Eira sa mga mata ni Jeffrey. Nalilito at nahihirapan na si Eira sa sitwasyon nila ngayon. Alam niyang mahal siya ni Jeff at kahit anong mangyari ay hindi siya nito iiwan. Pero ayaw niyang maging selfish. Ayaw niyang siya ang maging dahilan para walang kilalaning ama ang batang nasa sinapupunan ni Cheska. Hindi kaya ni Eira na tanggalan ng karapatang magkaroon ng isang buo at masayang pamilya ang isang walang muwang na pasalit. Anong paraan ang sinasabi mo? Hindi ba at ayaw ng abuela mo na maging bastardo ang magiging anak mo? Ibig sabihin nun, kailangan mong pakasalan si Cheska. Paano ako? Magiging kabit mo na lang ako? Ako na fiancé mo? Hindi nakapagsalita si Jeffrey. Alam niyang sa labang ito, sila ni Eira ang talo. Tapusin na natin ang relasyon na to, Jeff. Ayoko na. Pagod na akong ipilit ang relasyon nating to. Tanggapin na lang natin na hanggang dito na lang tayo. Dagdag pa ni Eira bago nagmamadaling lumayo sa binata. Naiwang nalilito si Jeffrey. Gusto niyang habulin ang kasintahan pero pakiramdam niya ay nawalan siya ng lakas. Tama si Eira. Mas mabuti pang tapusin nila ang kanilang relasyon kaysa lalo pa silang masaktan sa huli. Baka hindi niya kayanin. Siguro hanggang dito na lang talaga sila. Ayaw na niyang maging unfair pa sa dalaga. Kaya ngayon, sisikapin niyang palayain na ito at tanggapin ang lahat ng pwedeng mangyari sa hinaharap. Ilang oras pang nanatili si Jeffrey sa labas ng bahay ni Eira. Malapit nang magtakip silim nang nagpasya siyang bumalik sa mansyon ng kanyang abuela. Hindi niya kayang tuluyang mawala sa kanya si Eira. Kailangan niyang gumawa ng paraan para maayos ang gusot na si Cheska ang pinagmulan. Mabigat ang pakiramdam na naglakad si Jeffrey papasok sa mansyon ng kanyang abuela. Kakausapin niya ito at hihingin niya ang blessing nito para pakasilan si Eira. Mahal na mahal niya ang kasintahan at hindi niya ito kayang mawala sa kanya. Pakikiusapan niya ang kanyang abuela baka sakaling pumayag itong sustentuhan na lang niya ang bata. Pero ang katiting na pag-asang nararamdaman ni Jeffrey ay naglaho nang makitang masayang kausap ng kanyang abuela si Cheska. Apo, nandyan ka na pala. Halika, samahan mo kaming kumain. Alok ng ginang nang makita si Jeffrey. Thank you, La. Pero busog pa ako. Pwede ko po ba kayong makausap? May gusto po sana akong hilingin sa inyo. Sabihin mo na, Apo. Huwag ka nang mahiya kay Cheska. Masayang tugon ni Charito at may himig panunukso. La, gusto kong pakasalan sa Eira sa lalong madaling panahon. Buo ang boses sa saad ni Jeffrey. Nagulat at hindi makapaniwala ang dalawang babae sa kanilang narinig, partikular si Cheska na napatayo pa mula sa pagkakaupo nito at saka humarap sa binata. Balak niyong magpakasal? Paano ang magiging anak natin? Hindi mo ba siya bibigyan ng buong pamilya?
Masama ang loob na tanong ni Chaska at mabilis na naglandas sa pisngi ang mga luha. Hindi naman napigilan ni Jeffrey ang mainis sa babae, pero mahigpit niyang pinigilan ang kanyang sariling patulan ang pagpapanggap nito. Tama na, Chaska. Huwag kang umiyak. Baka makasama sa apo ko. Kasi po, Mrs. Arevalo, lumaki po ako na walang buong pamilya. Kaya ayoko pa sanang paranasan ng anak ko ang naging karanasan ko. Noong bata pa ako. Ani Chaska, na patuloy pa rin sa pag-iyak. Apo, pag-isipan mo muna itong mabuti. Ang pagmamahal na nararamdaman mo kay Eira, darating ang araw na maglalaho. Lalo na kapag nakita mo ang anak niyo ni Chaska. Hindi po mababaw ang nararamdaman ko kay Eira. Mahal na mahal ko po siya. At sa ayaw at sa gusto niyo, pakakasalan ko po siya. Ilalagay mo sa kahiyan ang pangalan natin na matagal kong iningatan para sa isang babae lang. Jeffrey, dalawa na lang tayong magkakampi sa buhay. Hindi ko alam kung kailan ako babawian ng buhay. At gusto ko, bago mangyari iyon, ay may maayos ka ng buhay at mayroon ng sariling pamilya. I'm sorry, pero mahal na mahal ko si Eira at hindi ko kayang mawala siya sa akin. Hinging pa umanihin ni Jeffrey. Napailing na lang si Charito at hindi na nakipagtalo pa sa apo. Mas mahal mo pa ang babaeng yon kaysa sa magiging anak natin? Hindi isang bastang babae lang si Eira, Jessica. Fiancé ko siya at mahal na mahal ko. Igting ang pangang tugon ni Jeffrey. Kahit na, bakit hindi mo nalang sundin ang gusto ni Lola? Tama naman siya. Mas mahalaga ang pamilya kaysa sa kahit anong bagay. Ani Jessica, na halatang nagpapakampi sa matandang babae. Sige, kung talagang anak ko ang dinadala mo, sumama ka sa akin. Bukas sa bukas din. Magsasagawa tayo ng paternity test. Matigas na wika ni Jeffrey. Agad namang napaatras si Jessica at namutla. Ano? Nahihibang ka na ba? Bakit kailangan mong gawin yon? Sinabi ko naman sa'yo na ikaw ang ama ng batang to. Bakit kailangan mo siyang tanggihan? Dagli ang pagpatak ng luhang sagot ni Jessica bago muling humarap kay Charito. Lola, hindi po tama ang gustong gawin ni Jeffrey. Paano kapag lumaki ng anak namin at nalaman niya ang gustong gawin ng kanyang ama? Ayoko pong masaktan ng anak ko at isipin niyang hindi siya mahal ng ama niya. Patuloy sa pag-iyak na saad ni Jessica, agad namang lumarawan sa mukha ni Charito ang awa. Mabilis itong lumapit sa kinaroroonan ni Jessica at yumakap. Naiinis na nag-walk out si Jeffrey at tuluyan nang lumabas ng bahay. Aaminin niya, naiinis siya sa kaartihan ni Jessica na halata namang nagpapanggap lang para kampihan ng kanyang abuela para mabilis nitong magawa ang binabalak nito. Samantala, habang mahigpit na yakap ni Charito si Jessica, isang makahulugang ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Isang linggo ang pinalipas ni Jeffrey bago siya bumalik sa bahay ni Eira para kausapin ito. Umaasa siyang nakapag-isip-isip na ang dalaga at sana ay pumayag na itong pakasal sa kanya. Sigurado na siya sa kanyang desisyon na papakasalan niya si Eira kahit hadlangan pa sila ng ilang batalyon na tutol sa kanilang pag-iisang dibdib. Kahit ang kanyang abuela ay handa siyang suwayin, masunod lang ang gusto ng puso niya. Eira. Mula sa labas ay tawag na Jeff. Nakailang beses pa siyang tumawag at sinamahan pa niya ng pindot sa doorbell. Pero wala pa rin siyang nakuhang sagot mula sa kasintahan. Hanggang isang matandang babae ang hindi nakatiis at kinausap si Jeffrey. Iho, anong ginagawa mo dyan? Dadalawin ko po ang nobya ko, Lola. Nako, ilang araw nang hindi umuwi dyan si Miss Avilia. Sa pagkakaalam ko binibenta na niya ang bahay niya at ang iba pa niyang property. Balak yatang sumunod sa kanyang mga magulang sa abroad. Hindi makapaniwalang bulalas si Jeffrey. Teka, ayan may nakalagay na palang house and lot for sale. Saad ng ginang at tinuro ang isang karatulang nakasabit sa gate na ngayon lang napansin ni Jeffrey. Laglag ang balikat na umalis sa Jeffrey sa bahay ni Eira.
Sunod niyang pinuntahan ay ang abogado ng dalaga pero wala siyang nakuhang anumang impormasyon mula rito. Ang nag-iisa namang kaibigan ni Eira na si Tess ay agad siyang pinagsaraduhan ng pinto pagkakita sa kanya. Simula ng araw na hindi nagparamdam si Eira, gabi-gabing umiinom si Jeffrey. Nagpakalunod siya sa alak at wala siyang pakialam sa mga gustong gawin ng kanyang abuela na tuluyan ng nalaso ni Cheska ang isip. Umiinom ka na naman? Mahinahong saad ni Cheska. Isang gabing makita nito si Jeffrey na nag-iinom. Wala kang pakialam. Mahina pero maariing tugon ni Jeffrey. Si Eira pa rin ba ang dahilan? Sa tingin mo ba, may iba pang dahilan? Sorry. Huwag kang magpanggap na mabuting tao sa harap ko dahil alam kong may hidden agenda ka sa lahat ng to. Bakit hindi mo nalang sabihin sa akin kung ano bang mga plano mo? Hindi ako naniniwala na dahil lang sa bata kaya mo ginagawa ang lahat ng to. Sabihin mo sa akin, pera bang dahilan? Sabihin mo kung magkano ang kailangan mo. Ipibigay ko. Galit na wika ni Jeffrey at tinuro sa mukha ni Cheska. Jeff, maniwala ka. Ang anak lang natin ang inaalala ko. Ayokong lumaki siyang walang buong pamilya. Sinungaling. Kung si Lola nagawa mong bulagin ng ulo, puwes ako. Hindi. Galit na sambit ni Jeffrey at mabilis nang tumayo. Lumipas ang isang buwan. Sa mansyon ng mga Arevalo nakatira si Cheska, kaya naging madalas ang pag-aaway ni Jeffrey at ng babae. At madalas pumapagit na si Charito dahilan para ma-stress ito sa apo. Isang araw, habang subsob sa trabaho si Jeffrey sa kanyang opisina, ay biglang sumulpot ang kanyang abuela kasama si Cheska. La, anong ginagawa niyo rito? Hindi ba bawal pa kayong lumabas? Bungad ni Jeffrey sa matanda at mabilis na tumayo para alalayan ito. Huwag kang mag-alala, apo. Malakas na ako. Isa pa, gusto kong tumulong sa inyo para sa paghahanda sa kasal niyo ni Cheska. Biglang bumigat ang pakiramdam ni Jeffrey sa narinig. Ayaw niyang magpakasal kay Cheska pero wala siyang magawa kundi sundin ang gusto ng kanyang abuela. Hindi na rin siya tumutol pa dahil ayaw niyang maulit ang nangyari noong nakaraang linggo. Nagkasagutan sila at nauwi iyon sa matinding pagtatalo dahilan para malagay sa alanganin ang kalusugan ng matanda. Ang gusto na lang niya ngayon ay kausapin si Eira para magpaalam dito at humingi na rin ng tawad. Pero isang buwan ang nakalipas simula nang puntahan niya ito sa bahay at hanggang ngayon ay wala pa rin siyang balita sa kasintahan. Nag-hired na rin siya ng investigador pero wala rin itong makuhang lead kung nasaan ngayon ang dalaga. Sinabihan ko na yan si Lola pero ayaw niyang makinig. Gusto niya daw tayong samahan sa pagsusukat ng susuot natin sa kasal. Ang Lola talaga. Di mo na kailangan gawin pa yan. Dahil kaya naman namin. Isa pa, nahihirapan na kayong kumilos. Pabayaan mo na ako, apo. Kung nandito lang ang mga magulang mo, siguradong ganito rin ang gagawin nila. At tiyak na excited na silang makita kang bumuo ng sarili mong pamilya. Isang matipid na ngiti ang naging tugon ni Jeffrey. Kung sana ay malaya siyang pakasalan ang babaeng mahal niya, di sana ay napakasaya niya ngayon. Napailing na lang ang binata sa kanyang naisip bago sinimulang iligpit ang kanyang mga gamit sa mesa at inalalayan ang abuela palabas sa kanyang opisina. Pagkatapos magpasukat ng kani-kanilang susuotin para sa kanilang kasal, hindi na pinaunlakan pa ni Jeffrey ang imbitasyon ng matanda na kumain sila sa labas. Sa halip, sa isang bar sa timog nagtungo si Jeffrey at kinita doon ang kanyang mga kaibigan. Dapat ay masaya siya dahil nalalapit na ang araw ng kanyang kasal. Pero kabaligtaran iyon. Kabaligtaran ang nararamdaman ni Jeffrey na daig pa ang namatayan. Oh, bakit ganyan ang mukha mo? Ikaw lang yata ang kilala kong ikakasal na hindi masaya. Pangaalas kang bungad ni Lexter. Oo nga, di ba? Dapat masaya ka. Wala nang atrasan to. Segunda naman ni Alex. Hindi kumibo si Jeffrey
at padaskol na umupo sa bar chair. Huwag nga kayong ganyan. Alam naman natin ang dahilan. Isa pa, dapat nagdadamayan tayo. Bakit hindi na lang tayo mag-inom at magbakalasing para ipagdiwang ang nalalapit na kasal ng kaibigan natin? Nakangising saad naman ni Leo. Tama, mabuti pa nga. E-celebrate na natin ang kasal ni Paring Jeffrey sa babaeng hindi niya mahal. Napailing na lang si Jeffrey sa kanyang mga narinig. Wala talaga siyang mapapala mula sa kaibigan niyang mga loko-loko. Nang sumapit ang araw ng bag-iisang dibdib nila Jeffrey at Cheska, mabigat ang pakiramdam na bumangon si Jeffrey para ihanda ang sarili. Nasa po niya ang kanyang ulo nang bigla iyong kumirot. Napuyat siya kagabi dahil sa kanyang bachelor's party. Marami siyang nainom, kaya may hangover pa siya ngayon. Idagdag pa ang kakulangan niya sa pahinga. Nitong mga nagdaang araw, na halos pag-inom ang inatupag niya at sa alak binuhos ang lahat ng frustrations na nararamdaman niya. Jeffrey? Mula sa labas ng silid ng binata ay tawag ni Charito sa apo. Lo, bakit po? Tanong ni Jeffrey at agad pinagbuksan ang ginang. Wala naman. Sinisigurado ko lang nagising ka na. Baka malit tayo sa simbahan. Hindi mangyayari yan. La, maliligo na po ako. Tugon ni Jeffrey pagkatapos magbuntong hininga. Sandaling natameme sa Charito at pinagkasya ang sarili sa pagmamasid sa apo. Jeffrey, alam kong hindi madali sa'yo ang gagawin mong to. Gusto ko lang ipaalam sa'yo na sobra kitang hinahangaan dahil mas iniisip mo ang kapakanan ng walang muwang na sanggol kesa sa personal mong nararamdaman. Salamat po, La. Gagawin ko po to para sa kakabuti ng lahat. Salamat po. Huwag kang mag-alala. Saan man naroon ngayon si Era, sigurado akong maiintindihan ka niya. Baka ito rin ang nais niyang mangyari, kaya pinili niyang huwag ka nang guluhin pa. Nang hindi sumagot si Jeffrey, ay nagpaalam niya sa Charito na umalis. Bago pumunta sa banyo, lumapit muna si Jeffrey sa kanyang bedside table at kinuha ang picture frame kung nasaan naroon ang larawan nila ni Era. I'm sorry, babe. I love you. Saad ni Jeffrey, kasabay ng pagturo ng luha sa kanyang mga mata. Samantala, sa simbahan kung saan gaganapin ang pag-iisang dibdib ni Cheska at Jeffrey, ay naroon si Era. May balot ang mukha nito para ikubli ang sarili sa mga taong naroon. Luhaan ang mga mata ni Era habang nakaupo sa isang sulok at matamang pinapanood ang kasintahan habang ikinakasal sa kanyang kaibigan. Wala nang masasakit pa sa nararamdaman ni Era nang nasaksihan niya ang tuluyang pag-iisang dibdib ng dalawang taong naging malapit sa kanya. Malaki ang ngiti sa mga labi nila Jeffrey at Cheska habang nakaharap sa mga kumikislap na kamera ng mga reporter na inimbitahan sa kanilang kasal. Kung titignan ang mga ito, walang bakas na napipilitan lang sa kasal na iyon si Jeffrey o baka naman totoong nagmamahalan na ang dalawa. Pinahid ni Era ang kanyang mga luha nang muling maramdaman ang pait sa kanyang dibdib bago yumuko at sinalat ang impis pa niyang puson. I'm sorry, baby. Hindi kita mabibigyan ng isang buo at masayang pamilya. Sana maintindihan mo ako pagdating ng araw. Nasasaktang saad ni Era sa kanyang isip. Samantala, isang matagumpay na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Cheska nang makita ang isang bulto ng babae na nauna nang lumabas ng simbahan. 7 taon ang matuling lumipas simula nang lisanin ni Era ang lungsod at talikuran ang kanyang kasikatan bilang fashion designer at modelo. Sa isang isla niya piniling mamuhay ng simple gamit ang perang pinagbentahan niya ng kanyang mga ari-arian at ang perang naipon niya sa ilang taon niyang pagtatrabaho. Nagtayo siya ng resort at restaurant na ngayon ay unti-unti nang nakikilala sa bansa, maging sa ibang bansa. Kaya marami na ang mga turista nagbabakasyon sa kanyang isla. Mama, let's go!
Natigil sa kanyang pagmumuni-muni si Eira nang mula sa labas ng kanyang silid ay narinig ang boses ni Jepoy, ang 6 na taong gulang niyang anak. "Coming na, baby!" sagot ni Eira. Isang maong na pantalon ang kanyang suot na tinernuhan niya ng kulay puting t-shirt at rubber shoes. Nang kontento na sa kanyang itsura, lumabas na sa kanyang silid si Eira. Ilang sandali pa ay magkaagapay na naglalakad sa dalampasigan ang mag-ina. Habang pinakanakang nagtatanong si Jepoy kay Eira. "Mama, nasaan po ang papa ko?" Habang naglalakad ay tanong ni Jepoy. Hindi na ito bago kay Eira dahil noon pa nasasabik ang kanyang anak na makilala ang ama. "Diba sabi ko naman sa'yo, anak, nasa abroad si papa. Kailangan niya kasing mag-work para sa future natin." Kaswal na tugon ni Eira habang pilit nilalabanan ang kirot sa dibdib. Hanggang ngayon ay nasasaktan pa rin siya sa paghihiwalay nila ni Jeffrey. Pero mas nasasaktan siya sa araw-araw na nagsisinungaling siya sa kanyang anak. Sa kabila ng mga hindi magandang nangyari sa kanilang relasyon, hindi niya pinagsisihan na dumating sa kanya si Jepoy. Kahit pa nga minsan ay nahihirapan siya dahil mag-isa lang siyang nagtataguyod rito. "Mama, may iba na po ba kayang pamilya si Papa? Kasi po, parang hindi niya tayo namimiss. Hindi siya umuwi para magkasama-kasama niya tayo." Malungkot na tanong ni Jepoy habang nakatingin sa malawak na karagatan. Parang hiniwa ng matalim ang puso ni Eira nang makita ang malungkot na mukha ng pasulit. Nilapitan ni Eira ang anak at mahigpit na niyakap. "Anak, ito lang ang palagi mong tatandaan. Mahal na mahal ka ng papa mo. At sana, huwag kang magtanim ng sama ng loob sa kanya dahil para sa iyo ang mga ginagawa niya. Isipin mo na lang na kahit wala si papa, nandito naman ang mama na handang gawin ang lahat para sa iyo dahil mahal na mahal kita." Paliwanag ni Eira kay Jepoy at pilit pinipigilan ang pagtakas ng mga butil ng luha sa kanyang mga mata. Lihim din niyang hiniling na sana nga ay ganoon lang kasimple ang lahat. "Opo, Mama. Palagi ko po yung tatandaan. Mahal na mahal din po kita. Kayo po ni Papa." Nakangiting tugon ni Jepoy at saka gumanti ng yakap sa ina. Masayang nagpatuloy sa paglalakad ang mag-ina at ipinagpatuloy ang kanilang masayang kwentuhan. Napapailing na lang si Eira sa tuwing naririnig ang mga kwentong barbero sa kanyang anak na naririnig din niya sa kanilang mga tauhan. Pagdating nila sa resto, humahangos na sinalubong sila ng manager doon. "Ma'am, wala po si Chef Mena ngayon. Umuwi po dahil nagkaroon po ng emergency sa kanila." Natatarantang paliwanag ng babae. Nilibot ni Eira ang kanyang mga mata sa paligid at napansin niya na medyo maraming turista ngayon. "Sige, ako nang bahala." Walang pag-aatubiling saad ni Eira. Noon pa man ay isa na sa kanyang habit ang pagluluto at pangarap din niya ang maging chef. Kaya inaral niya din ito noon at ngayon nga ay ginagamit niya na sa sarili niyang restaurant. Ilang sandali pa ay naging abala na sa kusina si Eira. Marami nang kumakain kaya hindi niya naiwasang mapagod sa dami ng order na kailangan niyang iluto. Pasado 11:00 na ng tanghali nang marating ni Jeffrey at ng kanyang team ang Isla Pag-asa na karatig ng isla na ide-develop nila at dahil ang Isla Pag-asa ang fully developed na kaya doon na nila piniling tumuloy habang pinag-aaralan nila ang mga proyekto na itatayo nila sa isla na pag-aari niya. "Nandito na tayo." Pagbibigay alam ng driver ng bangkang di motor na sinakyan nila. "Tanghali na, kumain na muna tayo." Saad ni Jeffrey sa kanyang mga tauhan na kanina pa nagugutom. Habang naglalakad sa dalampasigan si Jeffrey, hindi niya napigilan mamangha sa magandang tanawin at malinis na tubig na nagmula sa malawak na karagatan. Maging ang mga puno ng nyog at iba pang mga halaman at ang puting buhangin sa dalampasigan ay talaga namang kaakit-akit pagmasdan.
Magandang araw po. Welcome to Pag-asa Island. Masayang salubong sa kanila ng mga tauhan sa resort na nag-aabang at sumalubong sa mga turistang dumarating. Magandang araw din. Salamat. Nakangiting tugon ni Jeffrey pagkatapos tanggapin ang isang kwintas na bulaklak na sinuot sa kanyang leeg ng isa sa mga sumalubong sa kanila. Muling iginala ni Jeffrey ang kanyang mga mata sa paligid bago nilanghap ang malamig na simoy ng hangin. Napangiti pa ang binata nang maramdaman na gumaan ang dibdib niya. Sa dami ng hindi magandang nangyari sa buhay niya, ngayon na lang ulit siya nakaramdam ng kapayapaan. Na tila ba ang lahat ng problema at pasanin niya ay naglaho. Ngayon lang siya nakarating sa isla na iyon. Pero pakiramdam niya, malaking bahagi ng kanyang pagkatao ang naroon. Malakas ang tibok ng puso niya. Hindi niya alam kung ano ang dahilan. Magandang tanghali po, sir. Welcome po sa Pag-asa Island. Salubong naman ng isang cute na batang nasa 6 na taong gulang. Maganda ang kutis nito at mukhang hindi laki sa isla. Pawisan ang noo nito at bahagya pang bumikit nang tumingala kay Jeffrey dahil nasilaw ito sa maliwanag na sikat ng araw. Hello, anong pangalan mo? Ang cute-cute mo naman. Nakangiting tugon ni Jeffrey at hindi maalis ang mga mata sa mukha ng pasilit. Ako po si Jepoy. 6 na taong gulang. Nakatira po ako dito sa Isla Pag-asa. Wow, talaga? Taga dito ka? Opo, dito po ako pinanganak ng mama ko. Hindi halata. Ang ganda ng kutis mo. Ang puti-puti mo pa. Humahangang saad ni Jeffrey at bahagyang hinaplos ang maliit na braso ng bata. Palagi po kasi ako naliligo kaya maganda ang kutis ko. Sabi po kasi ni mama ko, para pumati at kuminis ang balat, dapat lagi daw po naliligo. Masayang kwento ng bata. Ganun ba yun? Susubukan ko ngang maligo mamaya. Baka sakaling gumanda din ang kutis ko. At pumogi pa ako. Nagbibirong sagot ni Jeffrey. Nako, hindi na po kailangan gumanda ang kutis. Ang ganda na nga po ng kutis nyo. Maputi po kayo, tulad ko. At saka, maganda nga po yung braso nyo. Kasi malaki po. At saka maraming balahibo. Parang sakat. Saad ni Jepoy habang humahagik-gik. Hindi naman napigilan na Jeffrey at ng kanyang mga kasamahan na matuwa sa reaksyon ng paslit. Napaka-cute nitong tumawa at mukhang mabait. Oh, paano? Little boy, maiwan na muna kita. Gutom na kasi ang mga kasama ko. Baka magalit na sila sa atin. Paalam na Jeffrey at itinuro ang mga kasama. Agad namang namilog ang mga mata ng paslit. Kukuin po kayo. Baka gusto nyo pong dito kumain. Masarap pong mga pagkain dyan. At maganda at mabait po ang chef ngayon doon. Masayang wika ni Jeboy at inabot ang isang flyers kay Jeffrey. Talaga? Salamat ah. Paano? Punta na kami dito. Okay po. Pero sasamahan ko na po kayo. Sagot ni Jeffrey at binalik sa kasama ang iba pang mga flyers na hawak. Maya-maya pa ay kasama na ng team ni Jeffrey ang bata. Masaya itong nakikipagkwentuhan sa kanila habang naglalakad sila patungo sa restaurant na sinasabi nito. At ang ilang kasamahan ng bata ay nasa likuran din nila. Pasok po kayo. Doon po tayo. Maganda po ang view doon at saka mahangin. Turo ni Jepoy sa kabilang banda kung saan kitang-kita ang malawak na dalampasigan. Salamat. Ito po ang menu. Masarap po ang lahat ng pagkain nandyan. Masayang saad ni Jepoy nang nakaupo na si Jeffrey. Sigurado ka? Masarap ba talaga ang mga pagkain dito? Naninigurong tanong ni Jeffrey. Opo, mama ko ang nagluluto niyan. Talaga? Ang sarap naman magluto ng mama mo kung ganun. Sagot ni Jeffrey at hindi maalis sa kanyang mga labi ang ngiti. Nagpatuloy sa pag-uusap sa Jeffrey at Jepoy. Nang dumating ang order ni Jeffrey, nagpaalam na si Jepoy na aalis para puntahan ang ina. Mama! Tawag ng paslit kay Era
na ngayon ay abala sa paghahalo sa kanyang niluluto. "Oh, anak, saan ka naman ang galing? Pawis na pawis ka." Sagot ni Eira at iniwan ang niluluto para lapitan ang anak. So, dalampasigan po, Mama. Sumama po ako kay Kuya Alan na mamigay ng flyers. Kumakain na po ngayon ng turistang binigyan ko. Nasisiyahang sagot ni Jeboy. "Talaga? Ang galing-galing naman ng baby ko. Pero next time anak ha, magpapaalam ka po kay mama, ha? Pinag-alala mo kasi ako ng sobra. Bigla ka nilang nawala." Opo, Mama. Sorry po. Busy po kasi ako kanina. Kaya hindi na po ako nakapagpaalam sa'yo. I love you, Mama. Tugon ni Jeboy at saka yumakap sa leeg ng ina. "I love you so much, anak." Sagot ni Eira at buong pusong hinaplos ang likod ni Jeboy. Samantala, pagkatapos ubusin ang kanyang pagkain, dinampot ni Jeffrey ang isang maliit na tub kung saan naroon ang leche flan na kanyang paborito. Simula nang makilala niya si Eira, naging paborito na niya ang pagkain ito dahil ito ang paboritong dessert ng dalaga. Kaya sa tuwing kumakain siya sa labas at merong ganitong dessert, hindi ito mawawala sa kanyang order. Kahit pa nga malayo ang timpla noon sa lasang nakasanayan niya. Ang sarap ng leche flan. Malinamnam. Tama lang ang tamis. Nasasarap ang saad ng isa sa mga kasama ni Jeffrey bago muling nilantakan ang pagkain. Dinampot ni Jeffrey ang kanyang kutsara at sinimulan na ring kumain. Napatangu-tangu na lang ang binata nang malasahan ang leche flan. Masarap nga. Ani Jeff habang tinutunaw sa kanyang bibig ang maliit na piraso nito. Napapangalahati na niya ang pagkain nang matigilan siya. Pamilyar sa kanya ang lasa ng leche flan at isang tao lang ang kilala niyang may ganitong uri ng recipe. Biglang pumilis ang tibok ng puso ni Jeffrey. Nang hindi na siya nakatiis, tumayo siya at tinawag ang manager. "Hello sir, any concern po?" Magalang na tanong ng manager. Yung chef niyo ba dito ang nagluto nito? Tanong ni Jeffrey at tinuro ang natitira pa niyang leche flan. Tumigil na rin sa pagkain ng kanyang mga kasama at pawang nagtataka na tumingin sa kanya. Yes po sir, siya rin po ang owner nitong restaurant. Muling binundol ng malakas na kabog ang dibdib ni Jeffrey. Bumalik siya sa kanyang upuan dahil pakaramdam niya ay bibigay na ang kanyang mga tuhod. "Sir, okay lang po ba kayo?" Untag ng babae kay Jeffrey. Yes, okay lang ako. Pwede ko bang makausap ang chef niyo for some reason? "Pasensya na po sir, pero hindi po nakikipag-usap sa customer si ma'am. Pero susubukan ko po." Salamat. Napabuntong hininga si Jeffrey habang sinusundan ng tingin ang papalayong babae. Heto naman siya sa kanyang kahibangan. Kahit saan siya pumunta, palagi siyang umaasa na makikita ang dating kasintahan. Napatingin si Eira sa pinto nang bumukas iyon at tumigil sa pagkain nang makitang pumasok sa kusina ang manager. "Ma'am, excuse me po gusto daw po kayong kausapin ng customer sa table 15. "Bakit daw? May problema ba sa pagkain?" Kunot noong tanong ni Eira. Wala po siyang sinabi ma'am, pero may concern daw po siya at sa inyo niya po sasabihin. Magalang na sagot ng manager. Table 15? Ulit ni Jepoy bago tumingala sa kisame na wari may iniisip. Napatingin naman dito si Eira at ang manager. Aha! Mama! Sila po yung kinakwento ko sa'yo kanina na binigyan ko ng flyers. Kausapin niyo po si sir. Mabait po yun. Baka may kailangan po siya sa inyo. Maya-maya ay dagdag ni Jepoy. Okay, lalabas ako. Ani Eira bago humarap sa manager. Sigurado po ba kayo ma'am? Hindi makapaniwala ang tanong ng manager. Sa ilang taon kasing nagkasama sila sa trabaho, ni minsan, hindi lumabas sa kusina si Eira. Sa tuwing nagkakaproblema sila sa mga customer, ay ang manager ang nakikipag-usap sa mga ito. At si Chef Mena naman ang humaharap sa mga customer
na gustong makilala kung sino ang nagluluto ng masarap na pagkain na hinahain nila sa kanilang restaurant. Maya-maya pa ay lumabas na sa kusina si Eira. Hinubad niya ang apron sa kanyang katawan at tinanggal din niya ang suot niyang hairnet. Iniwan niyang nakapusod ang kanyang buhok. Nakayuko ang ulo na lumapit sa Eira sa table kung saan siya pinatawag ng customer. Magandang araw po, ako po si Eira, ang chef at owner ng Pag-asa Island. Kumusta pong mga foods namin? Nag-enjoy po ba kayo? Nakangiting bungad ni Eira nang marinig ni Jeffrey ang pamilyar at malamyos na boses ng babae. Agad siyang nag-angat ng muka at parang nakakita ng multo na binitawan ang hawak na kutsara. Eira, Hindi makapaniwalang bulalas ni Jeffrey at sinabayan ng tayo. Hindi magkamayaw na lumapit ito kay Eira. Jeffrey? Parang nakakita ng multo na tawag ni Eira sa pangalan ng lalaki. Halos walang boses na lumabas sa kanyang bibig. Nawala ng kulay ang mukha ni Eira. Nang makita ang mukha ni Jeffrey, pakiramdam niya ay sandaling huminto ang kanilang paligid. Eira, ikaw nga. Nandito ka lang pala. Ang tagal kitang hinahanap. Ani Jeffrey at inisang hakbang ang pagitan nila ni Eira. Si Eira naman ay hindi malaman ang gagawin. Tila nawala siya sa sarili at nang matauhan ay nasa bisig na siya ni Jeffrey. Mabilis niya itong itinulak palayo. Anong ginagawa mo dito? Nauutal na tanong ng dalaga. May bubuksan kaming resort sa Karatig Isla. Hindi ko alam na nandito ka lang pala. Akala ko kung ano nang nangyari sa'yo. Naluluhang tugon ni Jeffrey. Maiwan na kita. Marami pa akong gagawin sa kusina. Natatarantang paalam ni Eira. Eira, please. Kailangan nating mag-usap. Pigil na Jeffrey sa isang braso ng dalaga. Wala na tayong dapat pang pag-usapan, Jeffrey. Piksi ni Eira at tinanggal ang kamay ng binata na nasa kanyang braso. Magkakilala po kayo ng mama ko. Mula sa likuran ni Eira ay tanong ni Jeffoy. Agad gumuhit ang pagkalito sa mukha ni Jeffrey habang si Eira naman ay halos magkulay papel ang muka. Anak mo siya? Tanong ni Jeffrey. Bakas sa mukha nito ang labis na pagkalito. Oo, si Jeffoy, anak ko. Hello po, pag umuwi po ang papa ko, ipapakilala kita sa kanya. Singit ni Jeffoy. Ang hinala na unti-unting nabuo sa isip ni Jeffrey ay biglang naglaho at napalitan ng sakit. Kung ganoon, may sarili na palang pamilya si Eira. May pamilya ka na pala. Bakas ang pait sa tinig na saad ni Jeffrey. Pareho lang tayo. Tipid na sagot ng dalaga. Bago pa pumatak ang luha sa mga mata ni Eira, mabilis na siyang tumalikod sa binata at bumalik sa kusina, bit-bit ang isang kamay ng kanyang anak. Mama, ayos lang po ba kayo? Nag-aalalang tanong ni Jeffoy. Oo anak, sige na, maglaro ka na muna. Magluluto lang muna si mama. Paalam ni Eira sa anak bago muling humarap sa kalan. Sa tagal ng panahon na wala siyang balita kay Jeffrey, hindi niya akalain na muli silang magkikita. Aaminin niyang na-miss niya ito. May bahagi din sa kanyang puso ang gustong sabihin dito ang tungkol sa kanilang anak. Pero kaakibat nun, ang takot. Takot na baka hindi nito tanggapin si Jeffoy at takot na baka malaman ni Cheska ang tungkol sa kanilang mag-ina. Ayaw niyang maging komplikado ang lahat. Masaya na siya sa kung ano ang meron siya ngayon. 7:00 ng gabi nang umuwi sa kanilang bungalow house si Eira. Kanina pa inaantok si Jeffoy pero hindi naman niya pwedeng iwan ang kusina hanggat hindi dumarating ang panggabing chef dahil sa dami ng kanilang customer. Nagpapasalamat siya na hindi na bumalik si Jeffrey. Sana lang, huwag na siya nitong guluhin. Let's go inside, anak. Ani Eira kay Jeffoy. Nang binuksan niya ang pinto, agad namang tumalima ang pasilit at umupo sa sofa. Mama, gutom na ako.
Sandali lang anak, maghahain muna si mama. Dinala ni Eira ang mga plastik ng pagkain sa mesa at sinimulang maghain. Sa dami ng trabaho kanina sa restaurant, hindi na niya nagawang kumain. Kaya nag-take out na lang siya. Anak, kain na. Tawag na Eira sa bata. Tatayo na sana si Jepoy para numulog sa hapag. Pero may kumatok sa pinto. Kaya doon ito pumunta. Anak, sino yan? Tanong ni Eira nang marinig ang pagbubukas ng pinto. Mama, si Sir Pogi po nandito. Masayang sagot ni Jepoy at agad na pinapasok ang lalaki. Pagpasok ni Jeffrey sa loob, tahimik niyang pinagmasdan ang kabuuan ng bahay. Malaki ito at maaliwalas. Maraming larawan ang nakadisplay sa pader. May ilang paintings din. Pero wala siyang nakitang family picture ng mga ito o kahit picture lang ng ama ni Jepoy. Anong ginagawa mo rito? Gabi na. May kailangan ka ba? Wala naman. Gusto lang sana kitang makausap. Kakain na po kami. Pwede mo ba kaming sabayan? Namimilog ang mga matang tanong ni Jepoy. Talaga? Hindi pa nga rin ako kumakain eh. Papayag ba ang mama mo? Malaki ang iting tugon ni Jeffrey. Opo, payag po si Mama. Hindi po ba, Ma? Baling ni Jepoy sa ina. Sige, halika, kain na tayo. Lumalamig ng pagkain. Casual na tugon ni Eira at pilit kumilos ng normal. Sa hapag ay pinagsilbihan ni Eira ang kanyang anak at si Jeffrey. Parang hinaplos naman ng mainit na kamay ang kanyang dibdib nang makita kung gaano kasaya ang kanyang anak. Kain ka lang po ah. Huwag ka po maiyak kay Mama. Mabait po siya. Salamat. Mabait nga ang mama mo. Masarap pang magluto at maganda. Papuri ni Jeffrey sa dalaga. Hindi naman napigilan ni Eira na mag-init ang pisngi nang marinig ang sinabi ng lalaki. Tama po kayo. Kaya mahal na mahal siya ng papa ko. Puno ng pagmamalaking tugon ni Jepoy. Siya nga pala. Nasa lang papa mo? Interesadong tanong ni Jeffrey. Nabitin ang kutsara na dapat ay susubo ni Eira nang marinig ang tanong ng binata. Sa abroad po. Bihira lang po siyang umuwi. Kasi po busy siya palagi. Tugon ni Jepoy. Kahit papaano, nakahinga ng maluwag si Eira. Malaking tulong sa kanya ngayon ang mga kasinungalingang tinanim niya sa isipan ng anak. Ganoon ba? Hindi mo ba siya namimiss? Tanong ni Jeffrey at pilit itinago ang sakit na kanyang nararamdaman. Namimiss ko po. Pero kailangan niya mag-work para sa future namin. Muling sinundot ng kanyang konsensya si Eira. Alam niya kung gaano kasabik ang kanyang anak na makasama ang ama nito. Kaya ginawa niya ang lahat para punan ang mga kakulangan sa pagkatao ni Jepoy. Gusto mo bang ako muna ang maging papa mo? Habang wala siya? Makikita sa mga mata nito ang hangaring mapagaan ang kalooban ng paslit. Agad namang nagliwanag ang mukha ni Jepoy. Pwede po. Kumikislap ang mga matang tanong ni Jepoy. Oo naman. Tumayo si Jepoy at mabilis na lumapit kay Jeffrey. Nagulat naman si Eira sa ginawa ng anak niya. Sana po, ikaw na lang ang papa ko. Mga salitang dumurog sa puso ng babae. Hindi naman napigilan ng Jeffrey ang pagpatak ng kanyang mga luha. Para bang may mabigat na bagay na biglang dumagan sa kanyang dibdib sa simpleng hiling ng musmus na bata. Anak, tapusin mo na muna yung pagkain mo. Kain na po ulit tayo. Ani Jepoy at bumalik na sa pwesto nito. Masayang nagpatuloy sa pagkain si Jepoy, habang si Jeffrey at Eira ay nagpapakiramdaman. Maraming gustong itanong si Jeffrey sa dalaga. May ilang bagay din na nagsisimula ng mabuo sa kanyang isipan. Pagkatapos nilang kumain, nag-aya pa si Jepoy na manood ng paborito nitong movie. Pinagbigyan naman ito ni Jeffrey. Habang nanonood, ay nakaupo si Jepoy sa mga hita ni Jeffrey. Hanggang sa makatulog ito. Si Jeffrey na ang nagbuhat dito para dalhin sa silid
nilang mag-ina. Salamat. Walang anuman. Siya nga pala. Nasaan ang ama ni Jepoy? Pigil hiningang tanong ni Jeffrey. Naging mailap naman ang mga mata ni Eira at hindi makatingin ng diretso sa kaharap. Eira, sino ang ama ni Jepoy? Muling tanong nito. Nang hindi sumagot ang babae, kinuha ni Jeffrey ang dalawa nitong balikat at pinihit paharap sa kanya. Sabihin mo sa akin, ako bang ama niya? Anak mo natin siya. Kung sasabihin ko bang, oo, may magbabago ba? Ibig sabihin, anak mo natin si Jepoy. Eira, please, gusto kong marinig mula sa'yo na anak na nga natin si Jepoy. Pakiusap ni Jeffrey. Oo, anak natin siya. Sasabihin ko sana sa'yo noon na buntis ako. Pero, nabasa ko sa isang tabloid na ikakasal na kayo ni Cheska. Pumunta ako sa simbahan kung saan kayo kinasal. At nakita kong masaya ka na. Masaya ka na. Kaya lumayo na ako. I'm sorry. Hinahanap kita. Pero hindi na kita nakita. Napilitan ako magpakasal kay Cheska dahil kay Lola. Inataka siya nang minsang pagtalunan namin sa Cheska. Pero ngayon, Eira, wala na si Cheska. Anong ibig mong sabihin? 1 linggo pagkatapos ng kasal namin, naaksidente ang kotse ko kung saan siya nakasakay. Nawalan ng brake at tuluyan itong sumalpok sa puno. Lumabas sa investigasyon na sinadyang tanggalan ng brake ang kotse at nalaman ko na si Mr. Ivares ang may kagagawan ng lahat. Anak niya si Cheska sa ibang babae. At plinano niya ang lahat, pati ang pikutin ako ni Cheska. Ako rin ang puntirya nila sa pagtatanggal ng brake sa kotse ko. Kaso, hindi nila nasabi kay Cheska, kaya hiniram niya ang kotse ko. Balak nila akong patayin para mapunta ang lahat ng ari-arian ko kay Cheska. Namatay siya at umamin sa kanyang mga kasalanan si Mr. Ivares. Nakakulong na siya ngayon. Totoo ba? Lahat yan? Hindi ko maintindihan. Sa kaulan ng sasabihin ay tanging nasabi ni Eira. Patuloy na pinaliwanag ni Jeffrey ang lahat. Pagkatapos ng 1 buwang pamamalagi sa isla, bumalik sa Maynila si Jeffrey kasama ang kanyang mag-ina. Hindi pa sila nagbabalikan ni Eira, pero masaya siya dahil pinakilala siya nito sa kanilang anak. At naniniwala si Jeffrey na isang araw ay babalik ang lahat sa dati. Pupunta ba tayo sa abuela nyo, Papa? Ibig pong sabihin ba, abuela ko rin siya? Ano pong itatawag ko sa kanya? Magiliw na tanong ni Jepoy. Marami kang pwedeng itawag sa kanya, anak. Pwede mo siyang tawagin grandma, lola, o kaya granny. Matyagang sagot ni Jeffrey sa paslit. Granny na lang po ang itatawag ko sa kanya. Okay lang po ba? Tanong pa ni Jepoy. Oo naman, tiyak na matutuwa ang granny mo kapag nakita ka niya. Nasisiyahang tugon ni Jeffrey at bahagyang ginulo ang buhok ng anak. Sigurado ka ba? Ipapakilala mo si Jepoy sa abuela mo? Paano kung ayaw niya sa anak ko? Nababahalang tanong ni Eira. Huwag kang mag-isip ng ganyan. Sigurado ako, magugustuhan siya ni Lola. Maging ikaw. Ang tagal ka na niyang gustong makita. Makalipas ang mahabang biyahe, narating na nila ang lungsod. Lalo namang lumakas ang kabog ng dibdib ni Eira nang huminto ang kotse ni Jeffrey sa tapat ng mansyon ng mga Arevalo. Okay ka lang ba? Namumutla ka. Puna ni Jeffrey nang mapansin ang pamumutla ng dalaga. Okay lang ako. Jeffrey. Pagsisinungaling niya. Jeffrey, apo, mabuti naman kasama mo na sila. Malawak ang ngiting sa lubong ni Charito sa mag-anak. Noong nakaraang linggo, ipinaalam na ni Jeffrey sa kanyang abuela ang tungkol sa mag-ina niya. Hello po, ako po si Jepoy. Masayang bati ni Jepoy sa matanda. Hello, apo. Pwede ba kitang mayakap? Pakiusap ni Charito at hindi napigilan ang pagsingaw ng luha sa mga mata. Opo, gustong gusto ko rin po kayong mayakap.
ani Jepoy at mabilis nang tumakbo palapit sa ginang. Sa mansyon ay magiliw silang tinanggap ni Charito. Sama-sama silang kumain ng tanghalian habang masaya. Habang si Jeffrey at Jepoy ay abala sa paglalaro, si Charito naman ay lumapit kay Era na nooy nasisiyahang pinapanood ang mag-ama. Era, pwede ba tayong mag-usap? Opo naman, tungkol po saan? Kinakabahang sagot ng dalaga. Gusto kong humingi ng tawad sa'yo. Pasensya ka na kung nagbulag-bulagan ako noon. Akala ko totoong buntis si Jessica, kaya concern ako sa kanilang magiging anak. Pero niloko niya kami. Muntik bang malagay sa alanganin ang buhay ng apo ko. Umiiyak na wika ni Charito. Huwag po kayong mag-alala. Naiintindihan ko ang lahat. Hindi rin naman po ako nagtanim ng galit sa inyo. Dahil alam ko po na kapakanan lang ni Jeffrey ang inaalala nyo. Maraming salamat, Iha. Hangad ko ang kapayapaan at kaligayahan sa pagsasama niyong dalawa. Sana huwag kang matakot sumugal ulit. Matalinhagang saad ni Charito. Nang sumapit ang gabi, maagang natulog si Jepoy, kaya nagkaroon ng pagkakataon si Era at Jeffrey na mag-usap. Maraming salamat dahil pinagbigyan mo ako na isama ko kayo dito. Ginawa ko lang kung ano ang dapat. Noon kapag gustong makilala ni Jepoy, ganun din ng pamilya mo. Kaya tinupad ko lang kung ano ang hiling ng anak ko. Maraming salamat sa pagpapalaki mo ng maayos sa anak natin. Kahit mag-isa ka lang, ginampanan mo ang pagiging ina at ama sa kanya. Papuri ni Jeffrey. Tungkulin ko yon bilang isang ina. Sige, magpapahinga na ako. Tatalikod na sana siya para pumunta sa kanyang silid, pero pinigilan siya ni Jeffrey. Era, mahal na mahal kita. Sa matagal na panahong wala tayong komunikasyon, walang nagbago sa nararamdaman ko para sa'yo. Malakas ang kabog ng dibdib na pag-amin ni Jeffrey. Era, pwede ba tayong magsimula ulit? Magsimula na kasamang anak natin at buuin ang pamilyang matagal na nating pinapangarap. Nagsusumamong tanong ni Jeffrey. Hindi malaman ni Era kung paano magre-react. Ang tagal niyang pinangarap na muling makasama ang binata. At katulad ng gusto nito, iyon din ang gusto niya. Umiiyak sa labis na kaligayahang hinaplos niya ang pisngi ni Jeffrey. At nang hindi pa nakontento, ay kinintalan niya ito ng mabilis na halik sa labi. Siguro panahon na para palayain nila ang mga sarili sa pait at sakit na kanilang naranasan. Panahon na para muling magsimula ng panibagong yugto ng kanilang buhay. I love you, bulong na Era. I love you too, babe. Walang nagbago. Ikaw pa rin ang nag-iisang babaeng minahal ko at mamahalin ko habang buhay. Sagot ni Jeffrey bago tuluyang maglapat ang kanilang mga labi para sa mas mainit na halik. Halik na punong-puno ng pag-ibig at pananabik sa bawat isa. Pagkatapos ng gabing iyon, ay tuluyan ng nagkabalikan sina Era at Jeffrey. Walang sinayang na oras sa Jeffrey, agad niyang inasikaso ang kanilang kasal. Makalipas ang ilang buwan, ay tuluyan na nga silang nag-isang dibdib at bumalik sa isla kung saan nila piniling manirahan kasama ang kanilang anak. Ang islang binili ni Jeffrey at ang Isla Pag-asa ay pinag-isa nila at tinawag nila itong Isla Paraiso. Katulad ng pag-iibigan nila Jeffrey at Era, ang Islang Paraiso ay nababalot din ng isang magandang kwento. Sa buhay, maraming tao ang nakapaligid sa atin, pero hindi lahat ay mayroong magandang hangarin. Kaya dapat maging maingat tayo sa mga taong papapasukin natin sa ating buhay at sa mga taong ituturing nating kaibigan. Dahil marami ang nagbabalat kayo lamang at naghihintay ng tamang oras para tayo ay sakmalin. Wakas.
Mahinang kinakanta ni Satya ang paboritong love song habang maiging pinupunasan ang kitchen counter. Isa siya sa mga katulong ng pamilyang De La Merced, kilala sa isa sa mga pinakamayamang pamilya sa buong bayan. 18 years old pa lamang siya nang pumasok siya bilang katulong sa mag-asawang De La Merced. Ngunit 3 taon ang makalipas, ipinadala siya sa mansyon ng bunsong anak na lalaki ng kanyang amo na si Levi, kilalang chicks magnet at playboy. Guwapo ito, matikas ang pangangatawan at matangkad, ngunit suplado at sarkastiko. Excuse me, nakaharang ka sa daan. Ano ba? Gulat na napasinghap si Satya nang itulak siya ng amo. Ipokrito! Bulong niya sa sarili. Palaban siya ngunit kailangan niyang magtimpi dahil kahit gaano man kasama ang ugali ni Levi, amo pa rin niya ito. Ang taba mo ah. Buong pasilyo. Kayang harangan ng katawan mo. Ngumuso ang babae. Sanay na siya sa mga pangungutya ng iba. Ang sama mo, sir. Usal niya habang si Levi ay nagtitimpla na ngayon ng kape sa counter. I'm just telling the truth. Masanay ka na dahil hindi nagtitimpi itong bunganga ko. Kung anong nakikita ng mga mata mo, yun ang sinasabi ko. Wala akong pakialam kung ma-offend ka man, umasaktan. Hinigop nito ang kape. Seryoso ang muka, halatang cold at suplado. Ngunit ganoon pa man, napakagwapo pa rin nito at napakatikas ng katawan. Noted, sir. Yumuko si Satya at ipinagpatuloy na ang ginagawa. Umangat ng tingin si Levi mula sa kanyang mag. Tumaas ang sangkilay nito nang mapansing walang effect sa kanya ang mga masasakit na salitang binitawan. You're tough, aren't you? Hindi naman, sir. Sanay lang talaga akong kutsain ng iba. Mataba ka na ba simula pagkabata? Talagang mataba na ako simula pagkabata. Pero hindi naman ako ganito kalaki noon. Mas tumaba ako pagkatungtong ko sa edad ko na 18. Oo, kaya pala. Tinitigan siya ni Levi mula ulo hanggang paa. Sinisiyasat ang buong figura ni Satya. Wala ka bang planong magpapayat? Kontento ka na bang mataba ka sa buong buhay mo? Kumibit balikat si Satya. Pinunasan ang pawis gamit ang panyo. Ayokong magpapayat. Okay na ako sa ganitong katawan. At saka wala naman akong sakit. Well, ikaw bahala. Kung gusto mong maging baboy habang buhay, wala na akong paki doon. Anito, at padabog na nilagay sa sink ang hawak na mug. Gusto mo ba ng breakfast? No, diet ako ngayon. Hindi ka rin naman nag-dinner kagabi ah. Masama kaya yung nagpapalipas ng gutom? Mas masama if tumaba ako katulad mo. Pag nangyari yon, hindi na ako magugustuhan ng mga babae. Umirap si Satya. Kahit kailan, puros babae na lang ang nasa utak ng amo. Sus, palibhasa, playboy ka kasi, kaya takot kang pumangit. Can't help it. Guwapo ako. Mayaman at maganda ang katawan. Natural lang na habulin ako ng mga babae. Kumuha ito ng isang mansanas sa basket. Yan lang yung breakfast mo, sir? Oo. Busog na ako sa isang mansanas lang. Ay. Umiling-iling si Satya at kinuha na ang basahan upang ipagpatuloy ang paglilinis. Maya-maya, bumukas ang sliding door ng kusina at iniluwa noon ang kasalukuyang girlfriend ni Levi na si Alice Mondragon, ang anak ng mayor. Kakatapos lamang nito mag-shopping, halatang sabik muling makasama ang nobyo. Inilapag nito ang mga shopping bags sa sahig at kaagad na sinunggaban ng yakap si Levi. I miss you, babe.
Malambing na wika ni Alice. I miss you too, babe. I think about you all the day. Inangkin nito ang mapupulang labi ng nobya. Tumalikod si Satya, kunwari may ginagawa. Ayaw niyang makita ang harutan ng dalawa. Sa tingin niya, pribado yun at hindi dapat tingnan. Ngunit ang totoo, may iba rin itong nararamdaman. Kaunting selos o di kaya ay inggit. Napatili si Alice nang buhatin siya ng nobyo papuntang kwarto nito. Naiwan namang mag-isa si Satya. Sa wakas, nakahinga na siya ng maluwag. Maya-maya pa, nagsitayuan ang mga balahibo niya nang marinig ang mga mahihinang halinghin at kalabog ng kama mula sa kwarto ni Levi. Umiling-iling siya at tinakpan ang mga tenga. Alam niya na kung ano ang nangyayari sa loob ng kwarto at ayaw na niyang marinig ang sexual na mga ingay na yon. May kakaibang epekto yon sa kanya. Magkahalong pandidiri at pagnanasa. Ang lalaking yun kahit kailan walang modo. Hindi man lang nahihiya na naririnig ko yung mga ingay nila. Samantala,